so this is the part 2 ng pagsundo namin sa aming kapatid galing sa summer sa PITX. So dito nga naghahanap kami ng makakainan kung saan kami kakain kasi hindi pa nga kami nag-breakfast na magkapatid. And we decided na pumasok na lang sa Jollibee kasi yun naman ang pinakamalapit. So ayan, pagpasok namin nagpila na kami, nagtingin kung saan ka makakaupo kasi ganun naman talaga. Pagpapasok ka talaga, ang unang mong titingnan hindi yung availability ng pagkain kundi kung saan ka makakaupo. So ayun, naghanap na yung aking kapatid at ito namang si Ryan ay naghahanap din. So sabi ko sa kanila, bibili lang ako ng dessert since sobrang init kaya gusto naming mag-ice cream. So sabi ko, sige, kayo na lang pumila, kayo ng all order. Ako na lang ang bahalang bumili ng ice cream sa labas since wala naman tayong mabibiling ice cream dito sa Jollibee. Meron lang naman silang sundae. Pero yun nga, na timingan, wala pa rin. Hindi rin available yung ice cream nila. So pumasok ako sa Robinson Easy Mart. Diyan lang din yan sa PITX makikita. So pagpasok ko dyan, nagtanong agad ako sa guard kung saan ba yung area ng ice cream at tinuro niya naman sa akin agad. And then ayun ang pinuntahan ko. Pagpunta ko nga dito, napakarami ng pwede kong pagpilian. Ayan, no? So iba't ibang flavor. Pero sabi ko, yung medyo affordable lang ang bilhin natin kasi hindi naman natin mauubos yan. So ayan, no? Nagpipili pa ako dyan. Ano ba yung gusto nila? So ng ending, ang pinili ko yung tatlong flavor, yung may keso, ube at saka chocolate. Kaya na nga at kinuha ko na siya. Then after kong makuha yan, binayaran ko na sa cashier. Then afterwards, bumalik na ako doon sa Jollibee kasi nag-aantay ng aking kapatid. So ayan, no, kumuha na siya ng utensils na gagamitin namin. So ayaw palang kumain ni Ryan kasi since tapos na daw siyang kumain, busog daw siya. Kaya ayun, sabi ng kapatid ko, tayo na lang ang kakainin. Ayan, naubos agad kasi gutom na gutom ang mga tao, 'di ba? Then after namin kumain, we decided na pumunta na sa second floor. Yan, kung makikita nyo si Ryan, inaantok pa ang tao kasi naka-graveyard shift yan siya. So wala pang tulog ang tao na yan. Kawawa naman. Ayan, no. So pagtanong namin doon sa assistant, ang sabi nila sa amin, pumunta daw kami ng second floor, gate 3. Doon daw nagsisilabasan ang mga naggaling sa probinsya ng Samar. So ayan, diyan kami nagantayin. Sobrang tagal ng pag-aantay namin. O diba, ang dami nagsisidatingan. Wow, ang mga main character ng province ay nagsiuwian at nagsibalikan na sa Manila.